Naranasan mo na bang gumawa ng isang bagay para akitin o o parusahan o saktan ng ibang tao, pero ang huli, sarili mo ang nahulog sa iyong patibong? Yun bang natupok ka ng sarili mong apoy at napaso ka ng sarili mong init? Nako, tunghayan natin ang isang kakaibang kwento ng pagtataksil, paghihiganti at pambabawi at pang-aakit ng isang mag-asawa na meron pa talagang ibang taong parang nadamay sa gitna. Atin pong tunghayan ang kwentong ito, kaya hindi na natin ito patatagalin. Eto na po ang tampok na kwento sa araw na to, dito lang sa Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabi na hindi maganda ang maghiganti. Pero paano kung binigay mo na ang buong buhay mo? Isinuko mo na pati sarili mong dangal at katinuan para sa isang tao. Pero ang ending, nasaktan ka pa rin. Hindi ka pa rin ba gaganti? O gaganti ka sa paraang susunugin mo siya sa sarili niyang laro? Dear Mama Mia, ang tahimik na tunog ng pagbuhos ng kape, ang tanging musika sa kusina tuwing umaga. Parang ritual na lang ang lahat kung tutuusin. Ako po si Sheila, 32 anyos. Isang simpleng may bahay at isa po akong freelance na social media personnel. Mahilig po ako sa mga bagay na tahimik tulad ng pagsusulat, pag-aalaga ng tahanan at halaman at ng tahimik na pagmamahalan. Pero nitong mga huling buwan, hindi na tahimik ang katahimikang aking inaasahan. May bumabagabag na, may gumugulo na. Hindi ko palang alam kung saan nanggaling, pero ramdam ko na. Si Franco, ang mister ko, ay isa pong accountant. 5 taon na kaming kasal dalawa. Kilala rin siyang tahimik, responsable, hindi pala kibo pero totoo kapag nagmahal. Oo, ganun siya noon. Pero ngayon, hindi na ako sigurado. Pagkababa niya ng hagdan, dumiretso siya sa mesa. Walang ni isang halik, walang ni isang tingin at walang good morning, hon. Coffee's ready, sabi ko. Tinutulak ko ang mug papunta sa kanya. Thanks, tipid niyang sagot habang inaabot yun nang hindi man lang ako tinitignan. Tahimik siyang nagbasa ng balita sa cellphone niya. Wala man lang reaksyon sa suot kong bagong silk robe. Dati, bago pa ako makaupo, nilalaplap na niya ako ng halik. Ngayon ay parang invisible na lang ako. Kinuha ko ang laptop ko at nagkunwaring abala sa email habang lihim na minamasdan ang asawa ko. Naging cold siya. Hindi lang naman ngayon, kundi ilang linggo na rin. Hindi ako nagparinig. Hindi ako nagtanong, pero nagsimula akong maglista. Listahan ng mga pagbabago. Yun ang nakalagay sa notebook ko. Number 1, walang lambing. Dati parang aso yan si Franco. Laging dikit ng dikit. Halik dito, halik doon. Ngayon walang kahit na pisil. Number 2, laging late umuuwi. Overtime lang, han. Lagi niyang palusot pero may kakaibang amoy. Hindi naman amoy babae. Amoy bar, beer, yosi.
Minsan, may amoy din ng cologne na hindi ko pamilyar. Number 3, laging nakatutok at babad sa kanyang cellphone. Nakalock na ang cellphone niya. May bago ng password. Hindi na siya nagbabasa ng mga message ko o mga forwarded videos and reels. Nagpapanggap na laging busy. Number 4, sex, almost zero. Dati spontaneous, sa kusina, sa banyo, kahit sa likod ng kotse. Ngayon, parang kailangan ko pang magsuot ng nightie at magpasaklolo bago niya ako mapansin. Number 5, panay ang labas. Laging may sasamahang kaibigan. Pero wala akong kilala sa sinasabi niyang mga pangalan. Puro generic na name. Kasama ko si Mark. Kasama ko si RJ. Kasama ko si Boss. Yan ang iilan sa mga bagay na nakalista sa notebook ko. Ang isang gabi ang nagbukas sa lahat. Biyernes iyon, 10:00 na ng gabi. Hindi pa siya umuwi. Tinawagan ko siya at walang sagot. Ilang beses kong pinaring ang cellphone niya hanggang sa bigla siyang nag-text sa akin. Sorry Han, late ako. May inuman lang with friends. Love you. Hindi ko alam kung mas nainis ako sa late ako o sa love you na para bang otomatiko na lang na idinagdag para hindi na ako magalit. Tumayo ako, lumapit sa salamin ng aparador namin. Tinitigan kong mabuti ang sarili ko. Maayos naman ako, 'di ba? Morena ako, 5'4" ang height. Payat pero may hubog. May dibdib, may puwet, may mukha. Marunong mag-ayos sa sarili. Marunong mag-alaga at marunong magmahal. Pero bakit parang hindi na ako sapat? Pinilit kong matulog pero nagising akong mag-isa sa kama. Wala pa rin siya. Hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng pinto, mag-aalas 2 na noon ng madaling araw. Tahimik siyang umakyat. Franco, bulong ko. Sagot niya habang hinuhubad ang kaniyang sapatos. Anong oras na? Late na, sorry. Nahatak lang sa kwentuhan. Hindi mo sinabing overnight pala ang lakad na yon. Hindi naman yun overnight, natagalan lang. Huwag na tayong mag-away please, pagod na ako eh. Hindi ako nagsalita. Bumalik ako sa aking pagkakahiga, pero sa puntong yun, Mama Mia, nagdesisyon na ako. Kinabukasan, nagsimula na akong mag-obserba. Naging detective wife na ako. Ayoko mag-assume. Gusto ko ng ebidensya. Naglagay ako ng maliit na voice recorder sa bulsa ng polo niya. Hindi kasi nga ginagalaw ang bulsa ng polo niya, Mama Mia. Wala lang. Parang part lang ng disenyo pero hindi naman niya nilalagyan ng kung ano-ano. Nag-install din ako ng tracking app sa luma niyang phone na minsan niyang naiwang nakabukas. Binantayan ko ang mga tawag at text. Hanggang isang gabi, habang nasa banyo siya, sumilip ako sa phone niya. May isang contact doon na paulit-ulit. Lex, tapos may heart emoji. Lex, hindi Mark, hindi RJ, hindi Boss, na gaya ng lagi niyang palusot sa akin. Mama Mia, walang emoji ang pangalan ko sa cellphone niya. Pero yung Lex na yun, may puso pa. Tumigil ang mundo ko sandali. Sino si Lex? Lalaki ba to o babae? Makalipas ang 1 linggo ay sinundan ko siya. Ginamit ko ang excuse na may meeting ako sa Makati dahil may tatanggapin akong isang online job.
Sinundan ko ang kotse niya hanggang sa isang bar sa may BGC. Nahimik akong nagpark sa di kalayuan. Doon ko siya nakita. Lumabas siya ng kotse at sinalubong ng isang taong naka-leather jacket. Short hair, matangkad, may pagka-boyish pero halatang halata mong lalaki. Nagkatinginan sila, nagkangitian at nagkayakapan. Hindi yung yakap na magkaibigan. Alam na alam ko yun eh. Yakap yun ng dalawang taong may relasyon. Parang may bomba na sumabog sa loob ng dibdib ko. Babae? Babae ang pinagpalit niya sa akin? Bakit? Anong meron siya na wala ako? Tumulo ang luha ko habang tinatakpan ng bibig ko para hindi ako mapasigaw. Hindi ko alam kung anong mas masakit, Mama Mia. Ang pagtataksil o ang katotohanang hindi ko na kayang ikumpara ang sarili ko sa isang taong wala akong panama. Kasi babae rin siya eh. Halos buong linggo ako noong tulala. Umiiyak ng mag-isa sa banyo. Naglalakad na para bang isang zombie. Hindi ko masabi ang kahit na ano, kahit kanino. Paano ko ipapaliwanag to? Yung asawa ko, may karelasyon na isang tomboy. Yes, Mama Mia. Ni-research ko na po ang babaeng yun at napag-alaman kong tomboy po siya. Hindi ba mas kahihiyan pa yun para sa akin? Buti sana kung lalaki para bakla ang asawa ko. At least, wala akong laban dun. Kasi 'di ba? Kung bakla siya, wala talaga akong laban. Pero bakit naman sa isang tomboy? Pero habang pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin, hindi awa ang nakita ko sa mga mata ko, kundi apoy. Apoy na may ningas at sa unang pagkakataon, may isang boses sa utak ko na bumubulong. Gantihan mo siya. Gamitin mo ang armas na ginamit niya laban sa'yo. Gagantihan ko siya. Pero hindi sa paraang inaasahan niya. Hindi ako maghahanap ng ibang lalaki. Hindi ako iiyak habang nagwawala at magmamakaawa. Hindi ko gagawin yon. Napag-alaman ko, Mama Mia, na si Lex ay isang lesbian. Kaya alam kong maaakit din siya sa isang babae. Kaya aakitin ko si Lex. Papatulan ko ang tomboy na sumira sa pamilya ko. Hindi lang dahil gusto kong gumanti. Kung tutuusin, gusto ko ring malaman ano nga bang meron ng babaeng yun. At bakit pati mister ko ay nakuha niya? Bakit hindi na lang siya nag-stick sa babae? Bakit kailangan yung lalaki tapos may asawa pa talaga? Lunes ng umaga, may tila mabigat na katahimikang bumabalot sa bahay habang inaayos ko ang mesa ng almusal. Pritong itlog, garlic rice at tuyo. Ang paboritong almusal ni Franco. Wala siyang imik katulad ng mga nakaraang araw. Pinakikitunguhan niya ako na parang kasambahay na lang niya ako o kasama sa bahay. Hindi na asawa, hindi na partner, at lalong hindi na babae. Umupo ako sa tapat niya. Pinagmamasdan ko ang bawat galaw niya. Ang paraan ng paghawak niya ng kutsara, ang laging pagtingin niya sa phone niya na nakadikit sa hita niya at ang paminsan-minsang pagngiti na hindi para sa akin. May text ka na naman, sambit ko. Kaswal. Sa office, tipid niyang sagot. Napangiti ako. Walang mas sweet pa sa isang taong nagsisinungaling sa'yo habang tinititigan ka sa mata. Nagpanggap akong nagbubuklat ng notebook ko dahil sanay naman siyang nagsusulat ako. Pero ang totoo, Mama Mia, tumatakbo na sa utak ko
ang eksaktong planong naisip ko. Dahil doon ay mas pinalalim ko pa ang pananaliksik tungkol kay Lex. Gabi-gabi akong nakatutok sa social media. Hindi ba nga sa social media ang trabaho ko? So magaling ako sa bagay na yon. Sa isa sa mga luma at hindi niya na-updated na Facebook account, nakita ko ang tag na pangalan. Itago na lang natin sa Alexa de la Cruz. Matangkad, short-haired, na may natural na tikas ng lalaki. Pero may mukha at titig na kayang magpabagsak ng isang relasyon ng mag-asawa. Ilang post ni Lex ang nakita ko. May ilang larawan na kasama pa si Franco. Group shots naman yun. May isa pang litrato na medyo madilim pero hawak ni Lex ang kamay ni Franco habang tila nakayakap sa kanya. Mga simpleng pahiwatig lang pero sapat na. Mama Mia, kung tatanungin niyo ako kung paano ko nakita yon, well, iba ang asawa at lalong iba, lalo na kapag social media ang trabaho niya. Nag-scroll ako sa comment section, puro heart react ang nandoon at puro inside jokes. Hindi masakit makita. Ang totoo, nakakabaliw sa sakit. Gamit ang burner Facebook account na ginawa ko, sinimulan kong i-follow si Lex. Hindi siya nag-accept kaagad pero nag-message ako. Hi, nakita ko ang mga artwork mo sa IG. Ganda ng stroke mo. Gagawa sana ako ng feature article sa mga female visual artist. Sana mapansin mo. Nagpanggap akong writer, Mama Mia, dahil marunong din naman talaga akong magsulat. Marunong akong gumamit ng tamang salita para makalusot sa napakasikip na pintuan. Makalipas lang ang 2 oras mula nung naisend ko ang mensaheng yun ay nag-reply siya. Uy, wow, salamat. Sige, send mo lang sa akin ang mga tanong. Will do my best to answer. At doon ko na nga sinimulan ang isang laro. Hindi ko pwedeng sugurin si Lex. Hindi rin ako pwedeng magpapakabiktima dahil mamabaliw lang ako at mamamatay lang ako doon. Ang kailangan ko, interes. At kapag babae ang target mo, lalo na ang mga isang kagaya ni Lex, hindi lang katawan ang armas mo, kailangan mo rin ng utak. Kaya araw-araw, nagsimula na ako makipag-chat sa kanya gamit ang professional tone ko. Nagugustuhan ko ang mga kulay mo sa recent post mo. May lalim eh, may kwento. Chat ko sa kanya. Salamat, di lahat nakakakita niyan. Ikaw lang ata siguro. Reply naman niya. Siguro kasi pareho tayong lumilikha mula sa sakit. Sagot ko naman. Oops, that line hits hard ah. Writer ka nga talaga, sabi niya. Nagulat ako. Ilang linggo pa lang kaming nag-uusap pero pakiramdam ko ay may connection na. Hindi ko alam kung ako bang nagkukunyari o unti-unti ko nang nararamdaman ang sining ng larong ito. Isang hapon, nag-alok si Lex sa akin via chat na magkita kami. Gusto mong magkape tayo minsan? Para mas personal yung feature. Game ka ba? Sure. Para na rin makita ko kung totoo kang tao, baka AI ka lang eh, sabi ko. Ikaw pa, hindi ako magsisinungaling at hindi rin naman ako kasing galing ng AI, sabi niya. Mama Mia, sinugal ko ang pagkakataon na yun. Hindi ko alam kung kilala ako ni Lex, hindi ko alam kung naikwento ako ng sarili kong asawa sa kanya, o baka nakita na niya ang picture ko. Sumugal ako. Pakiramdam ko kasi baka nagpapanggap din ang asawa ko. Sa Facebook kasi ng asawa ko, Mama Mia, dati pa naman ay wala po ako na kahit na isang picture doon. Kasi napagkasunduan namin na hindi naman sikreto ang relasyon namin dahil alam naman ng mga close namin na mag-asawa kami. Ang amin lang ay gusto naming panatilihing
business ang aming Facebook account. Gusto naming panatilihin na para yun sa trabaho at para yun sa paghahanap buhay. Kaya hindi ako sigurado kung may nakita ng picture si Lex tungkol sa akin. Nagbihis ako na parang hindi ako nagbihis para sa kanya. Simple lang ang suot ko. White blouse, black jeans, konting pulbo, nude lipstick. Pero sapat para magmukhang classy pero approachable. May tinatawag akong semi-seductive innocence. Yung tipo ng itsura na parang hindi ka nag-e-effort pero hindi ka rin pwedeng baliwalain at hindi tignan. Nakita kami sa isang cafe sa Tomas Morato. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na kaagad siya, nakaupo sa isang sulok. Nakasuot ng faded denim jacket at dark shirt. Nakataas ang isang kilay niya habang nag-a-adjust ng earphones. At nang magtama ang mga mata naming dalawa, hindi ko maintindihan kung bakit ako ay kinilabutan. Hindi dahil sa takot ako, Mama Mia, kundi dahil sa hindi ko inaasahang mukha na parang seryoso siya, matapang at totoo. Alexa? Tumayo siya at inabot ang kamay ko. Call me Lex, sabi niya. Mainit ang palad niya pero malamig ang tingin niya. Naupo kami at nag-usap tungkol syempre sa art, sa trauma, sa mga babaeng alpha at palaban, sa mga relasyong hindi maintindihan ng lipunan. Pero sa ilalim ng lahat ng yun, may banayad na sulyapan. May mga tanong na may double meaning. Ikaw, taken ka ba? Tanong niya. Ngumiti ako. Depende sa paningin ng tao. Ikaw ba taken? Pumalakhak siya. Complicated, pero hindi pa kasal. Sagot niya. Napangiti ako, ang sarap sa tenga ng kaniyang tawa. Hindi siya umamin pero nabuo na sa isip ko ang katotohanan. Siya nga. Siya ang karelasyon ng mister ko kaya komplikado silang dalawa. At ang hindi niya alam, ako ang asawa ng lalaking kinakalantari niya ay kaharap na niya ngayon at nakikipaglaro sa kanya. Pagkatapos ng kape ay inaya niya akong ihatid sa kotse. Habang magkaabang kami sa gilid ng kalye, malamig ang hangin. Salamat sa oras mo ha, sabi ko. Wala yun. Masarap kang kausap, honestly. Tumitig siya sa akin. Hindi yun basta titig, kundi yung titig na hinuhubaran ka. At hindi ako umiwas. Ramdam kong nahuhulog na siya sa patibong ko. Ngumiti ako at bahagya pa akong kumagat ng labi ko. Isang kilig na kunwari ay walang intensyon. Pero may dulas sa aking hangin at tingin. Umuwi ako na nakaramdam ng konting pagkatuliro. Hindi ko alam, Mama Mia, nung mga panahon kung sino ba talaga sa amin ang nabitag ng mas maaga. Ako ba o siya? Sa gabing yun ay mahimbing na natulog si Franco. Ako naman ay nakatitig lang sa kisame. Bakit hindi niya ako kayang tignan na parang tinitignan ako ni Lex? Bakit parang mas gusto kong may mga mata ng babaeng may tapang na nakatuon sa akin kaysa sa asawa kong malamig na nga ang katawan, malamig pa ang tingin. Naramdaman ko ang sarili kong kamay, Mama Mia, na gumapang sa ilalim ng kumot. Pinikit ko ang mga mata ko at sa imahinasyon ko, hindi si Franco ang iniisip ko, kundi si Lex. Mama Mia, may ibang ihip ng hangin sa paligid nang magsimulang bumalik si Lex sa mga chat ko gabi-gabi. Hindi na ito tungkol sa art o writing. Hindi na rin tungkol sa feature article kuno na gawa-gawa ko lang naman. Ang mga tanong niya ay mas personal na. Ang tono niya ay mas parang yung close na kaming dalawa.
Ang titig niya sa mga larawan kong sinisingit sa kwento namin ay mas matalim, mas matunog kaysa sa alinmang mga salita. Pwede bang aminin ko sa'yo ang isang bagay? Tanong ni Lex. Ano yun? Bihira akong humanga. Pero may kung anong kakaiba sa'yo, hindi ko maipaliwanag. Parang gusto kong malaman kung anong tinatago mo. Sabi niya. Well, baka hindi mo kayanin kapag nalaman mo. Sagot ko naman. Sige nga, I dare you. Hindi ko alam kung sinusubukan lang niya ako o kung talagang may nararamdaman na siya. Pero ako, kahit nagsimula lang sa paghihiganti ang lahat, sa totoo lang, Mama Mia, aaminin ko sa inyo na totoo na ang nararamdaman kong kilig. At sa kilig, dun po talaga nagsisimula ang panganib. Isang hapon habang naglalaba si Franco, iniwan niya ang phone niya sa mesa. Matagal na akong hindi sumisilip doon pero ngayong malapit na ako sa dulo ng plano ko ay gusto ko talagang makatsak. Walang password. Bakit walang password ngayon? Sinasadya ba niyang makita ako? Kahit sinadya pa man niya o hindi ay binuksan ko ang gallery. Doon ko nakita ang kumpirmasyong hinahanap ko. May selfie sila ni Lex sa loob ng kotse. Nakatapat ang ulo ni Lex sa balikat niya. Tapos Mama Mia, nakasave pa yon as my safe space. Tapos red and black heart. Tumigil ulit ang mundo ko. Binalikan ko ang date. Isang gabi noong sinabi niyang may team dinner daw sila. At ako, nagluto pa talaga ako ng paborito niyang sinigang dahil akala ko makakauwi siya. Late na kasi nung sinabi niyang may pa-team dinner daw si boss niya. Hindi na ako umiyak. Hindi ko na kayang umiyak. Para akong sinampal pero hindi na gumalaw ang mukha ko. Ang totoo niyan, para akong na-high blood, Mama Mia. Uminit ang batok ko. Nanginginig ang mga kamay ko pero sa gitna ng lahat ng yon, may pumatong na ideya sa isipan ko. Ano kaya kung ako naman ang maging safe space ni Lex? Kung si Lex ang safe space niya, huwes ako ang magiging safe space o pahinga ng pahinga niya. Kinabukasan, sinadya kong tanungin si Lex kung saan niya madalas o saan siya madalas mag-sketch. Sa art studio ng kaibigan ko sa Cubao. Tahimik kasi doon, luma. Pero saktong-sakto para sa tulad kong gustong umiwas sa ingay. Aba, swerte, sabi ko sa sarili ko. Nagkunwari akong may photoshoot akong kailangang i-cover sa lugar na yon at nag-text ako. Uy, andito pala ako malapit sa studio mo. Ano, kape tayo? Chat ko sa kanya. Sakto, andito ako. Halika. Pasilip na rin kita sa ginagawa ko ngayon. Pagdating ko sa studio niya ay naamoy ko agad ang halo ng pinturang langis at usok ng yosi. Maliwalas, may mga canvas sa paligid. Isang lumang speaker na naglalabas ng blues type of music. Pagpasok ko, lumapit siya agad at ngumiti. Ngiting hindi ko nakita kay Franco sa loob na ng ilang buwan. Wow, sabi ko habang umiikot. Ang galing mo palang magtago. Magtago? Nagtataka niyang tanong. Nang talento mo. Ngumiti siya pero sa naging titig niya, ako naman ang binabasa niya. Gusto mong subukang magpinta? Tanong niya. Ay naku, wag na. Wala akong talent sa ganyan. Masasayang lang ang pintura. Hindi naman talent ang kailangan dito. Emosyon lang. Inabot niya sa akin ang paintbrush. Tinuro niya kung paano. Dumikit ang kamay niya sa balikat ko habang inaayos ang posisyon ng kamay ko. Ganito, bulong niya sa likod ko. Ramdam ko ang hininga niya sa batok ko. Mainit, mabagal, may balak. Tumigil siya. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango ako pero sa totoo lang,
Hindi ko na alam kung ano ang okay. Ang puso ko ay umaamba. Ang hininga ko ay hindi na pantay. Lumingon ako. Lumiit ang pagitan ng mga labi naming dalawa. Pero hindi niya ako hinalikan. Tumitig lamang siya sa aking mga mata at sa totoo lang, Mama Mia, ay mas matindi iyon kesa sa halik. Pagkaupo ko, si Franco ay nakaupo sa sala. Tahimik at hawak ang cellphone niya. "San ka galing?" tanong niya. May pinuntahan lang. May kinitang kaibigan." "Sino?" "Bago kong kaibigan. Pinakita niya sa akin ang mga talento niya sa pagguhit." Hindi siya nagsalita, pero ramdam na ramdam ko ang sulyap niya. Ang kabang hindi niya maintindihan tulad ng pinaparanas niya sa akin noon. Alam niya, kahit papaano alam kong may kutob na siya, pero hindi pa niya kayang tanungin iyon. At ako, Mama Mia, handa na akong ihain sa kanya ang hindi niya kayang tikman. Ako, ang kabit ng kabit niya. Kinagabihan habang nasa kama, nag-text si Lex sa akin. "Kanina, parang gusto kitang halikan," sabi niya. "Bakit hindi mo naman ginawa?" tanong ko. "Baka kasi magalit ka. Baka hindi mo gusto." "Gusto ko." Yun lang ang naging sagot ko. Matagal bago siya sumagot. At ang reply niya, sa chat na. Dun sa burner Facebook account ko. Isang selfie, nasa kama, nakatingin sa camera, at walang suot na pang-itaas. Tumigil ang mundo ko. Hindi dahil sa katawan niya. Hindi yun ang mahalaga. Kundi ang titig niya sa camera. Ang mga mata niya, yun ang parang pumatay sa akin. Para akong nilunod sa paningin ng babaeng nagnanais, hindi bilang kabit at hindi bilang panakipbutas, kundi bilang babae rin. Babae, hindi lalaki. Hindi yung tipikal na kalaban, isang tomboy, androgynous. Malakas ang loob, may pagkalalaki sa kilos pero mas matalim ang mga mata kaysa sa lahat ng lalaking nakilala ko. Siya ang kabit ng mister ko. At sa hindi inaasahang twist ng kapalaran, siya na rin ang taong unti-unti kong iniisip at pinagpapantasyahan tuwing gabi. Muli kaming nagkita ni Lex sa parehong cafe kung saan kami unang nagkakilala. Pero ngayong gabi, hindi na ako writer. Hindi na rin siya artist na ini-interview ko kuno. Dalawa lang kaming babae na parehong may tinatagong sunog sa dibdib. Hindi ako makatulog pag hindi kita nakausap. Bulong niya habang hinihigop ang mainit na tsaa. Talaga lang ha? Biro ko naman. Totoo, nakakainis ka na eh. At bakit naman? Dahil hindi mo ako nilulubayan. Araw-araw na kitang iniisip. Sagot niya. Paano yan? May iniisip ka ng iba, 'di ba? Naputo lang ngiti niya. Sinaluko ang tingin niya. Yung tipo ng titig na gusto mong tanggihan pero hindi mo kayang takasan. Aaminin ko na, oo, may kasama akong lalaki pero wala nang spark eh. Matagal na. Hindi ko alam kung paano palalayain ang sarili ko sa kanya. Lalaki. Yun lang ang sinabi niya at hindi niya binanggit ang pangalan pero malinaw sa akin kung sino yun. Walang iba kundi ang asawa kong si Franco. Walang kaalam-alam si Lex na ako si Sheila, ang asawa ng lalaking sinasabi niya. Pero sa mga kwento niya tungkol sa asawa ng lalaki, ako yun.
Araw-araw naririnig ko kung gaano daw kaswerte si Franco sa babaeng yon, pero hindi lang daw nito pinapahalagahan. Masakit pakinggan. Hindi dahil totoo, kung hindi dahil alam kong tama naman siya. Pagkaraan ng ilang araw ay inaya niya ulit ako sa studio ng kaibigan niya. Iba ang gabing iyon. Mainit at malinsangan ang hangin. Maingay ang mga ilaw ng kubaw, pero sa loob ng lumang studio, kami lang dalawa. Ako lang at siya ang nasa iisang mundo at ang isang canvas sa pagitan namin. Pikit ka, utos niya habang nilalagay sa kamay ko ang brush. Bakit? Gusto kong maramdaman mo lang, huwag mong isipin. Sumunod ako. Mainit ang palad niya habang inaayos ang pagkakahawak sa brush ko. Dumampi ang kanyang pisngi sa gilid ng mukha ko. Tahimik, tsaka siya bumulong. Hindi ko to sinasadya, pero gustong-gusto na kitang halikan. Nahandahan akong dumilat at magkalapit na ang mga mukha naming dalawa. Huminga ako ng malalim. Tingnan mo ko, sabi niya. At nung tinitigan ko siya, hindi ko na alam kung sino sa aming dalawa ang talagang gumagawa ng laro. Wala akong maisigaw, walang sumisigaw, wala ring malakas na musika at walang eksena. Malambing, mabagal at mainit. Nang lumapat ang labi niya sa labi ko, para akong lumulutang. Hindi ito halik ng isang lalaki. Hindi rin bastos ang pagkakahalik nito at walang sapilitan. Ito ang halik ng isang taong gustong unawain ang sugat mo bago kanya halikan at dalhin sa kama. At kahit alam kong mali, Mama Mia, sa pakiramdam ko, tama ang ginagawa ko. Pag-uwi ko, gising pa si Franco. San ka na naman nanggaling ha? May meeting lang, sagot ko. Naisama kasi ako sa isang bagong online project. Tumango siya, pero ramdam ko na talaga ang paghihinala niya. Kilala niya ako, kilala ko rin siya. Pero hindi siya sigurado kung dapat ba niya akong questionin. Matagal muna kaming naging magnobyo ni Franco bago po kami nagpakasal. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, sa aming relasyon, ako ang may lihim. At sa ilalim ng kumot na yon, habang nakahiga kaming magkatabi, hindi ko maiwasang isipin kung anong pakiramdam ng katawan ni Lex kung hahaplusin ko rin. Hindi po ako bastos na babae at lalong hindi po ako haliparot. Pero babae rin ako. Gusto ko ring maramdaman na inaalagaan ako, na minamahal ako. Ilang saglit pa ay nakatanggap ako ng text message mula kay Lex. Iniisip pa rin kita, sabi niya. Hindi ba delikado? Reply ko. Mas delikado kapag hindi kita kinausap, para akong mababaliw. Lex, ano? Nahalikan mo pa ba siya? Tanong ko na ang tinutukoy ay ang asawa ko. Hindi na. Kasi ikaw ang gusto kong halikan. Napasinghap ako, Mama Mia. Hinawakan ko ang sarili kong dibdib. Bakit ganito? Akala ko ba plano lang ito? Akala ko ba laro lang ito? Pero bakit parang ako yung mas naaakit? Bakit parang ako yung nahihila niyang lumapit? Habang naliligo ako kinabukasan, pinagmamasdan ko ang sarili kong katawan sa salamin. Naging tanong ko sa sarili ko kung kulang ba ako bilang babae. Pero ngayong hinahawakan ako ni Lex, ngayong tinititigan niya ako na parang ako lang ang natitirang babae sa mundo, alam mo ba, nagbago ang tanong ko, Mama Mia. Bakit parang ngayon ko lang naramdaman na buo ako? Yun ang panibagong tanong ng isip ko. Aaminin ko na, Mama Mia,
Hindi ko na lang siya pinupuntirya para gantihan si Franco. May gusto na rin akong marinig mula sa mga labi ni Lex. At oo, may gusto rin akong maramdaman hindi lang sa kanyang katawan kundi sa emosyon. Sa pagtitig niya, sa tahimik niyang mga sulyap, sa dila niyang dumadapo sa ngipin tuwing pinipigil niya ang kanyang sarili. Pwede ba tayong magkita mamaya? Text ko sa kanya habang nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang isang body-hugging dress na matagal ko nang hindi nagagamit. Agad siyang nag-reply. Saan mo gusto? May alam akong place, private. Sa isang lumang boutique art gallery kami nagkita na sarado para sa publiko. May access siya dahil may kaibigan siyang curator. Pagdating ko roon, halos madurog ang ego ko sa paraan ng tingin niya sa akin. Anong meron? Para kang pupunta sa kasalanan. Well, naisip ko lang. Parang pupunta ka sa kasalan. Sabi niya nung makita niya ang suot ko. Well, naisip ko lang. Gusto kong maging maganda ngayong gabi. Tumahimik siya. Pero nakita ko ang paglunok niya ng sarili niyang laway. Alam ko kung anong klaseng tensyon ang laman ng lalamunan niya. Tahimik ang paligid, nakapatay ang mga ilaw maliban sa spotlight ng ilang art pieces. Dahan-dahan kaming naglakad pero sa bawat hakbang ay lumalapit siya. Hanggang sa naramdaman ko na ang palad niya sa likod ng bewang ko. Alam mo bang, hindi na kita kayang itago? Hindi ko na kayang itago ito, sabi niya. Ang alin? Na gusto kitang angkinin. Bago pa man ako makasagot ay hinalikan na niya ako. Malamig ang simula ng labi niya, parang sinisigurado kong okay lang. Pero nang ako na mismo ang gumanti ng mga halik niya ay nagbago na ang ihip ng hangin. Naging mainit, naging masidhi na ang halikan naming dalawa. At sa mismong harap ng isang abstract painting, naramdaman ko ang mga daliri niyang humahaplos sa katawan ko. Dahan-dahan hanggang sa tuluyan na itong pumasok sa laylayan ng damit ko. Hindi ko siya pinigilan, Mama Mia. Hindi ko rin sinabing ituloy niya. Pero nung huminga siya sa leeg ko, ako na ang humawak sa batok niya at hinila pa siya para lalong mas mapalapit sa akin. At dito na nga nagsimula ang lahat. Ang unang beses na katawan ko ang sinunod ko, hindi ang takot. Pinaupo niya ako sa lumang upuang kahoy. Katapos ay tinitigan niya ako na para bang iniintindi kung nasasaktan ako, kung kinikilig o tumatanggi. Pero hindi ako nagsalita. Tanging ungol lang mula sa bibig ko ang naging tugon ko sa kanya. Dahil sa gabing yon, hindi ako si Sheila na asawa. Hindi ako si Sheila na babae. Ako lang si Sheila na tumatanggap ng pag-aalaga at pag-aaruga na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kinabukasan, habang nakahiga kami sa studio niya, bigla siyang nagsalita. Alam mo, ang asawa ng lalaki hindi ko pa nakikilala. Pero parang mas gusto ko siyang makilala ngayon. Sabi niya na ang tinutukoy ay si Franco at ako. Pinagmasdan ko lang siya habang kinukumpuni ang strap ng sports bra niya. Bakit? Tanong ko. Wala. Para lang masabi ko sa kanya na kung hindi siya pinili, may ibang pipili sa kanya. Napatigil ako, Mama Mia. Kasi ako yun eh. Ako yung babaeng hindi pinili, pero ngayon pakiramdam ko ako na ang pinipili. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti. Hindi na lang ito laro ng asawa versus kabit. Ginusto ko na siyang mapasa akin. Hindi na para saktan si Franco, kundi para iparamdam ko sa sarili ko na kaya ko pang mahalin ng ibang tao. Pero may bago akong plano, Mama Mia. Stage 1, mahulog siya sa akin ng buo. Stage 2, ipakita sa kanya kung sino talaga ako. At stage 3, iwan siya, katulad ng pag-iwan nilang dalawa sa akin. Cruel,
Yeah, I know. Pero mas matindi yung ginawa nila sa akin, hindi ba? Hindi ko alam kung kaya ko, Mama Mia, dahil unti-unti ko nang nararamdaman na nahuhulog ako kay Lex. Pero gusto kong subukan. Na-realize mo na ba kung anong meron tayo? Tanong niya sa akin habang magkasalo kami ng wine sa rooftop ng isang building. Hindi ako sumagot. Pero sa bawat dampi ng tingin niya sa mga mata ko, alam kong hindi na ito larong pisikal lamang. Gusto na niya ako. At ako, hindi na rin ako sigurado kung ganti pa rin ba talaga ito o kung ako na ang natutukso at nahuhulog sa sarili kong bitag. Hanggang sa nakatanggap ako ng text mula kay Franco. Nasaan ka? Late na akong umuwi pero hindi kita napansin. Sumunod ang isa pang text. Akala ko ba may dinner tayo? Sabi niya. Napangiti ako habang tinititigan ako ni Lex sa ilalim ng buwan. Habang hawak niya ang kamay ko, hindi ko mapigilang isipin. Masarap pala, Mama Mia. Na sa unang pagkakataon, ako ang lihim. At sa akin, walang guilt. Walang panghihinayang at walang paghingi ng tawad dahil una nila akong sinaktan. Una akong sinaktan ng lalaking akala ko'y mag-aalaga sa akin hanggang sa aking kamatayan. Noong mga panahon na yon, hindi ko na rin alam kung sino pa ba ako. Kung ako pa ba ang asawang pinagpalit o ako na ang kabit na minamahal. Dahil nitong mga huling araw habang nilalandi ko si Lex sa ngiti, sa himas sa sulyap, hindi ko na rin alam kung alin pa sa mga yun ang totoo at alin sa mga yun ang bahagi lang ng plano ko. Ang masama, Mama Mia, naisip ko na kung paano ko gagawin ang lahat ng ito nang hindi masasaktan si Lex. Uuwi ka ba ngayon? Tanong ni Franco sa tawag. Hindi muna. Nandito pa ako sa kaibigan ko sa gallery. Tinutulungan ko si Lex sa exhibit niya. Tahimik siya sa kabilang linya. Ramdam ko ang pag-aalangan niya. Alam mo bang matagal na kaming close ni Lex? Sabi ko na halos pabulong na sa cellphone. Mama Mia, nagulat siya. At alam kong nagulat din ang sarili ko sa naging tanong ko. Kinabukasan, habang nilalagyan niya ako ng konting oil sa batok, ay nagtanong ako. Lex, may tanong ako. Ano yun? Kung malaman mong ako ang asawa ni Franco, anong gagawin mo? Natigilan siya. Tumigil ang kanyang kamay at tumingin siya sa akin. Diretso at seryoso. Bakit mo tinatanong yan? Ngumiti ako. Wala lang, curious lang. Hindi siya sumagot. Mama Mia, sinabi ko yun dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung hanggang saan ko makakayanin ang larong ito. Gusto ko nang matapos ito ng mas mabilis at hindi pa ako tuluyang nakukulong. Pero sa mga sumunod na araw ay mas naging tahimik si Lex. Matagal bago siya mag-reply sa mga text ko at mas maiksi na rin ang mga sagot niya. Ramdam ko na nagsisimula na siyang manghula. At parang hindi ko na gustong umabot doon. Well, kung ikaw man yon, Franco told me he thinks you're beautiful. Sabi niya. Well, Franco told me he thinks you're beautiful too. Sabi ko kay Lex habang naglalakad kami sa baybayin ng Batangas. Huh? Oo. One time, sabi niya, Lex is kind of hot for a lesbian. Napakunot siya ng noo. Ano bang tingin niya? Conquest lang ako para sa kanya? Napatingin siya sa akin at diretsyo. Oo, Mama Mia. Inamin ko na kay Lex ang katotohanan na ako ang asawa ni Franco.
Nung una ay medyo nagalit siya. Natahimik siya at hindi niya ako halos kinikibo. Pero siguro dahil hulog na si Lex sa akin, makalipas ang halos 1 linggo ay tuluyan pa rin siyang nakipagkita sa akin at pumunta kami ng Batangas at doon nag-check-in sa isang resort. Pero alam kong iba ka, Sheila, sabi niya. At doon ko naramdaman ang kakaibang lindol. Yung matagal mo nang tinatanggihan pero nararamdaman mo pa rin. Oo. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi kay Lex ang buong katotohanan. Isang araw nagising akong wala siya sa tabi ko at iniwan niya ang sulat sa mesa. Kailangan mo munang mag-isip, Sheila. Hindi ko alam kung tama pa itong namamagitan sa atin. Hindi ako nalungkot, natakot ako. Kasi alam kong kahit anong pag-iwas niya, babalik at babalik siya. At sa pagbalik niya, hindi na lang katawan ang ibibigay niya kundi pati puso na rin. Kinagabihan, sinadya kong ipagtapat kay Lex o ipatapat kay Lex ang isang dinner invitation kasama si Franco. Nagpunta ako sa studio para sunduin si Lex. Pagdating ko doon ay nandun na si Franco naghihintay. Magkausap sila pero halatang hindi komportable. Lex, sabi ko. Si Franco nga pala, ang asawa ko. Tahimik at walang gumagalaw. Si Lex ay napaatras ng konti. Oo, naniniwala na ako, sabi niya. Tumitig ako sa kanya. At ngayon, sumulyap siya kay Franco. Tapos bumalik ang tingin sa akin. Ngayon, gusto kong malaman kung alin sa lahat ang totoo, Sheila. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hawak mo ang totoo, Lex. Lahat ng nararamdaman mo. Lahat ng ginawa nating dalawa. Lahat ng hindi mo sinabi pero tinanong ng puso mo. Lumapit pa ako lalo. Ngayon, halos magkadikit na ang mga labi namin sa isa't isa. At kung hindi sapat yun, halikan mo ako ngayon sa harap niya. Hindi ako lumingon kay Franco. Ang tanging naramdaman ko ay ang paglapat ni Lex, ang paghawak niya sa batok ko at ang halik niyang mahina, mainit at punong-puno ng pag-amin. Sa likod ng mga halik na yon, alam kong gumuho hindi lamang ang mundo ni Franco kundi siya mismo. At sa mismong sandaling yon ay naramdaman kong wala na akong pakialam sa asawa ko. Putang ina niyo! Sigaw niya. Tumayo siya at binasag ang baso sa sahig. Nabigla kami pareho. Sinadya niyo ba to ha? Para saktan ako? Lumapit ako sa kanya pero hindi dahil gusto ko siyang patahanin. Lumapit ako dahil gusto kong makita ng malapitan ng mukha niya habang sinasabi ko. Well, kung nasasaktan ka, congratulations. Ibig sabihin nun, may puso ka pa. Minura niya ulit ako. Sheila, wala kang karapatang saktan ako ng ganito. Ngumiti ako. Sinigurado ko talaga na ang ngiting yon ay ngiting nakakaloko. Well, hindi ko ginawa to para saktan ka. Ginawa ko to para iparamdam sa'yo ang naramdaman ko. Iparamdam sa'yo at iparamdam sa sarili ko na kaya ko ring piliin ang sarili ko kahit isang beses lang. Umalis si Franco at hindi na siya muling bumalik pa sa bahay, Mama Mia. Ako naman ay naiwan noon sa studio ni Lex. Tahimik lang kami. Pareho kaming parang walang sigurado. Pero nang lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit ay bumulong siya. Patawarin mo ko sa mga gabing akala ko laro lang to dahil totoo ka pala. At gusto kitang panindigan, Sheila. Kahit hindi ko alam kung paano. Bago yun, patawarin mo ko sa pakikiapid ko sa asawa mo. Mama Mia, akala ko dati ang pag-ibig ay laging banayad. Na kapag lumigaya ka, kailangan mo itong tapatan ng sakit pero hindi pala. Minsan, banayad na ang pag-ibig mo mismo. Ilang araw na kaming magkasama ni Lex sa iisang unit. Hindi kami nag-uusap tungkol kay Franco.
Hindi rin namin pinag-uusapan ang salitang tayo. Pero sa bawat umagang sabay kaming nagkakape, sa bawat gabing yakap namin ang isa't isa bago matulog, ramdam ko na kahit wala kaming label ay may kahulugan kami sa isa't isa. Lex, tawag ko sa kanya habang nakahiga kami sa kama. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko. Sa alin? Sa kung anong ibig sabihin ito, sa kung sino ka at kung sino ako ngayon. Tinitigan niya ako, Mama Mia. Dahan-dahang lumapit ang mukha niya sa mukha ko. Natakot ako nung una, pero hindi na ngayon. Dahil kung mali ito, bakit ganito ito kasarap? Kung mali man ito, handa akong magkamali habang buhay. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako. Hindi na ito halik na panandali ang aliw lamang. Ito ay halik ng babaeng nakahanap na ng tahanan sa kapwa niya babae. At ito na ang simula ng pagbabago ng buo kong pagkatao. Isang araw habang magkahawak kamay kami sa isang art fair, may lumapit sa akin na dating kaklase ni Lex. Oh, wow Lex! Ang tagal na nating di nagkita. Sino siya? Tanong niya. Ngumiti si Lex. Si Sheila, kaibigan ko. Nilingon niya ako, may tanong sa mga mata. Parang tinatanong kung okay lang na yun ang ipakilala niya sa akin sa iba. Tumango ako at ngumiti rin. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, may kirot. Gusto kong ipagsigawan niya ako. Gusto kong ipagsigawan niya na ako ang minamahal niya, na ako ang pinipili niya. Pero paano ko yun sasabihin sa kanya kung hanggang ngayon, ang totoo ay hindi ko pa rin tuluyan at lubusang pinapatawad ang sarili ko. Kaya naman kinimkim ko lang ang sakit na naramdaman ko na yun, Mama Mia. Isang Sabado habang bumibili ako ng wine sa isang grocery ay nakita ko si Franco. Nakasalubong ko siya. May kasama siyang babae, mas bata at mas masayahin. Nagkatinginan kaming dalawa. Hindi ko alam kung aatras ako o lalapit pero siya ang naunang lumapit sa akin. Kumusta? Sabi niya. Malamig. Okay naman. Ikaw? Mas okay na. Tumango lang ako at tahimik. Tumingin siya sa mga mata ko na parang may gustong basahin. Gusto mo ba ng closure? Tanong niya. Hindi ko alam. Ikaw gusto mo ba? Balik ko sa kanyang tanong. Ngumiti siya, mapait. Hindi na siguro kailangan. Sa tingin ko, pareho na tayong may sariling kwento sa ngayon. Tumingin ako sa babaeng kasama niya, nakatingin din siya sa akin. Walang galit, wala ring ngiti. Tumango ako kay Franco. Sana ngayon, mas piliin mo na siya. At huwag mo nang hahayaang mawala ulit. Sabi ko. Pag-uwi ko ay niyakap ako ni Lex ng mahigpit. Okay ka lang? Tanong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Naalala ko lang kung gaano ako nasaktan dati. Sabi ko. Ngayon, tumingin ako sa kanya at ngumiti ng banayad. Ngayon sigurado na ako. Hindi ko na siya hinahanap. Niyakap niya ako ng mas mahigpit at bago pa ako makapagsalita muli ay hinalikan niya ako. Marahan, malalim at totoong totoo. At sa halik na yon, naramdaman kong hindi lang katawan ko ang tinatanggap niya kundi pati kaluluwa ko. Isang gabi habang umuulan, nagpapatugtog siya ng jazz habang nagluluto ako ng pasta. Walang ibang suot si Lex kundi oversized shirt ko at panty. Lumapit siya sa likod ko at yumakap, hinagka ng batok ko. Ang bango mo naman, bulong niya. Tumawa ako. Ako ba talaga o itong pastang niluluto ko? Siyempre ikaw, lalo na kapag ganito katahimik. Nilapit niya ang labi niya sa leeg ko. Papatayin mo ba ang apoy o ako ang uulamin mo ngayon? Humarap ako sa kanya. Tikman mo muna. Pareho kasi kaming mainit eh. Hinagkan ko siya sa labi, sa leeg, sa dibdib at dinala na niya ako sa kwarto.
Hindi na ito katulad ng una naming mga gabi. Mas mabagal na ito at mas totoo. Sa bawat daing may kasamang pangalan. Sa bawat haplos may kasamang pag-amin. Sa bawat pagkakataon na may nangyayari sa amin ay patuloy po ang aming pagmamahalan, Mama Mia. Hindi ko alam kung hanggang saan ito. Sa ngayon, ang alam ko ay magkakaanak na si Franco. Sa ngayon ay alam ko, Mama Mia, nagsasama na sila ng babae niya. Pero, alam mo ba kung anong mas masakit, Mama Mia? Mas masakit ang kaguluhan sa isip ko. Bakit kaya totoo pag lalaki ang nagloko, parang ang dali-dali lang tanggapin ng lipunan? Nung nalaman ng mga magulang ko at ng pamilya ko ang tungkol sa panluloko sa akin ni Franco ay syempre naggalit sila. Nainis sila lalo pa nung nakita nila si Franco na may kasamang buntis na babae sa mall. Nasuntok pa nga raw siya ng kuya ko, sabi ng papa ko. Galit na galit ang papa ko at tinanong ako kung bakit ko hinayaan iyon. Ikaw ang asawa, ikaw ang legal. Dapat lang na panindigan ka niya. Dapat lang na kunin mo ang karapatan mo, sabi rin ng kuya ko. Hindi na, hayaan mo na si Franco. Kalmado ko namang sagot. Gulat na gulat ang buong pamilya ko, Mama Mia. Sobra silang nagulat. Bakit daw napakakalmado ko, pinagpalit na nga ako sa iba ng asawa ko. Sa hindi na niya ako gusto Bakit ko pa ipagsisiksikan ng sarili ko? At isa pa, may ibang buhay na rin ako ngayon. Sabi ko nang hindi ko maamin sa kanila ng diretsahan na may Alexa na sa buhay ko. Anong ibig mong sabihin? Wala, gusto kong maging career woman. Sabi ko naman. Ayusin mo to, Sheila, ha? Hindi pwede yung pinagtatawanan tayo ng ibang tao. Na yung asawa mo may kinakasamang iba, tapos binuntis pa talaga. Kayo ay 5 taon kayong magsama, pero hindi ka nabuntis. Ano ba talaga? Hindi naman namin kayo pinilit noon na magpakasal Desisyon nyo naman at matagal na kayong magjowa. Bakit ngayon parang ang bilis nyong itapon ang lahat ng yun? Kasi mama, iba-iba ata ang guhit ng kapalaran ng tao. Nagkataon lang na ganito kami ni Franco. Huwag mo akong pagsabihan ng ganyan, ha? Ang guhit ng kapalaran, yun ay kung paano mo ito pinatakbo. Hindi yang ganyan. Mahiya nga kayong dalawa. Pakipagbalikan ka kay Franco. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Mama Mia, hindi ko alam kung paano ko yun gagawin. Hindi ko naman yun gustong gawin pa. Hindi ko na gustong ipaglaban si Franco. Ang totoo ay gusto ko nang makipag-cooperate sa kanya para mag-file na kami ng annulment sa kasal naming dalawa. Inis na inis sa akin ng mga magulang ko. Kaya naman inisip ko noon paano ko pa aaminin sa kanila at ipapakilala sa kanila si Alexa. Kung sa pangangaliwa nga ni Franco ay nagalit sila. Pinili ko yung itago, pero hindi pala ang mga bagay na yon ay pwede mong itago ng panghabang buhay. Isang araw, Mama Mia, nahuli kaming dalawa ng kuya ko. Kami ni Alexa. Ang hindi ko alam, may kaibigan pala si Alexa na kaibigan din ng kuya ko. Inaya niya kami dahil birthday niya at nag-bar kami noon. Hindi ko alam na invited din pala ang kuya ko sa kasiyahan na yon. Nung nandun kami ay hindi namin tinago ni Alexa ang relasyon namin. Magkayakap at huling-huli kami ng kuya ko na naghahalikan sa dance floor. Sheila? Gulat na tanong ng kuya ko. Sa galit niya, Mama Mia, ay kinaladkad niya ako pauwi. Pinipigilan siya ni Lex pero itinulak niya lang si Lex. Alam kong babae ka pa rin. At hindi ako pumapatol sa babae. Kapatid ko to, may asawa to. Kaya wala kang karapatan na halik-halikan siya dyan sa bar. Ano? Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng pamilya natin, ha, Sheila?
Tanong ng kuya ko. Para wala nang gulo pa at nakakahiya na rin dun sa my birthday ay sumama na ako sa kuya ko. Dinala niya ako sa bahay, Mama Mia, at dun niya sinabi sa mga magulang ko ang totoo. Ginising pa talaga niya ang mga ito kahit tulog na at magjejes oras na ng gabi. Tung magaling yung anak. Kaya pala ayos lang sa kanya na makahanap ng iba si Franco at mambuntis ng iba dahil may kinakalantari pala itong tomboy. Sabi ng kuya ko na siyang ikinagulat ng mga magulang ko. Mama Mia, isinugod pa namin ang papa ko sa ospital dahil galit na galit siya at inatake siya ng sakit sa puso at alta presyon. Buti na lang at hindi natuluyan ang papa ko. Pero dahil doon, may sobra po akong nakonsensya. Alam mo ba na pinag-uusapan ako ng mga tao? Ako ang kinukutya ng pamilya ni Franco. Ako na yun ang kinukutya ng sarili kong pamilya, Mama Mia. Sa totoo lang, mas sinisipa nila ako kung bakit naging ganun ang asawa ko. Ni hindi man lang nila pinakinggan ang side ko, Mama Mia, na unang nangaliwa si Franco, na dati niyang kabit, si Alexa. Pero syempre ayoko nang siraan pa si Alexa sa ibang tao kaya hindi ko na yun sinabi. Ang nasa utak lamang nila, kapag babae ka, dapat ikaw ang mas nagtitiis. Kapag babae ka, dapat hindi ka gumaganti. Kapag babae ka, dapat mas iniisip mo na protektahan ang pagsasama ninyo ng asawa mo. Nakakainis at napakahirap maging babae. Sa ngayon ay patagu-tagu pa rin kaming nagkikita ni Lex. Hindi pa rin naman kami umaayaw sa isa't isa. Gusto ko nang iwanan ang buhay ko pero natatakot ako na baka may masamang mangyari sa tatay ko. Natatakot ako na baka may masamang mangyari sa papa ko, Mama Mia. Kaya naman patagu pa rin ang relasyon namin ni Lex. Pero sa totoo lang, isang beses ay tinanong ako ni Lex hanggang kailan ko raw siya itatago at hanggang kailan ko raw hindi paninindigan ang aming pagmamahalan. Sheila, tao lang din ako. Nakakaramdam din ako ng pagkapagod. Oo, totoong mahal kita. Mahal na mahal kita pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayaning intindihin ang sitwasyon mo, ninyo ng pamilya mo. Hindi ko naman ipagsisiksikan ang sarili ko kung hindi nyo talaga ako matatanggap kahit kailan. Umiyak ako noon na nagmamakaawa kay Lex. Na huwag niya akong iwan dahil mahal ko siya. Sa totoo lang, Mama Mia, mas komplikado at mas nakakalungkot pa ang kwento namin ngayon ni Lex kaysa sa dating kwento namin ni Franco. Sa totoo lang, Mama Mia, mas masakit para sa akin ang pinagdadaanan namin ngayon ni Lex kaysa sa mga pinagdaanan namin noon ni Franco at sa pangangaliwa niya noon sa akin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Paano ko po ba maipaglalaban ang pagmamahalan namin ni Lex? Dapat po ba, Mama Mia? Dapat po ba na suwayin ko ng tuluyan ng mga magulang ko? Nasa tamang edad na rin naman ako. Pero natatakot din ako na baka may mangyaring masama sa papa ko. Please tulungan niyo po ako. Hanggang dito na lamang at lubos na gumagalang at humihingi ng inyong payo at pangunawa, Sheila. Ano ang gagawin ni Sheila? Napaka-complicated. Hashtag super OA sa complicated ang inyong kwento o ang kwento mo ngayon, Sheila. Kung tanong mo na dapat mo bang ipaglaban si Lex, sagot ko ay yes. Pero sa tamang paraan.
Sa akin lang to ha, opinion ko po ito. So, kung may sarili kayong opinion, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba. Pero sa akin lang po ito. Para sa akin, love knows no gender. Wala talagang gender ang pagmamahal. Pero, may tamang paraan kung paano magmahal. May tamang paraan kung paano makipagrelasyon at makipag-commit sa isang tao. At sa isang katulad mo na may asawa, Sheila, una sa lahat, hindi tama talaga yung ginawa mo, pero wala tayong magagawa doon, nandyan na yan, ginawa mo na, so move on na tayo doon, sa next step na tayo. Ang gawin mo ay makipag-annul ka. I think, tignan natin isi-search natin kung grounds ba ang sexuality. Sexuality, tignan natin sexuality grounds for annulment. Annulment, Philippines. Tignan natin Kasi, wala tayong tawag dyan? Wala tayong divorce dito sa Pilipinas. Sabi dito, in the Philippines, hiding one's homosexuality from a spouse before marriage can be grounds for annulment due to fraud. Ganun pala. Paano? Kung naging mag-consult ka na lang ng lawyer. Napakahirap naman mag-research dito. Nagre-research pa talaga ako habang Kasi, tsaka ako na lang, binubuo yung pagbasa ng kwento kapag nagre-record na ako. O, diba? Kasi para gusto kong genuine talaga yung reaction ko, hindi yung pinagplanuhan. So, para sa akin, I think kailangan mo mag-consult ng lawyer kung paano ang sexuality mo na huli mong nalaman na yun ka pala dahil kay Lex, magiging grounds ba yun for annulment. Isi-search ko rin yan at sasabihin ko bukas ang sagot. Pero mas mabuting consult ka ng lawyer. Kasi kapag nag-file ka naman ng annulment, kailangan mo namang may lawyer. Hindi naman pwedeng ikaw-ikaw lang. So, kailangan mo rin ng lawyer. Yun ang una mong gawin. Pag-usapan ninyong dalawa ni Lex na ito ang gagawin mo. Kung talagang sigurado ka na kay Lex Pero kahit di ka naman sigurado kay Lex, ito namang si Franco ay nambuntis na rin naman ng iba. So, napakahirap ng ibalik ang napakakomplikadong nangyari sa inyong relasyon. So, ang gawin mo na lang talaga ay magpa-annul. Makiusap ka o makipag-usap ka sa abogado kung anong mangyayari. Pagkatapos mo makipag-usap sa abogado, kausapin mo ang mga magulang mo. Unahin mo yung mama mo kasi 'di ba may sakit yung papa mo. Ipaliwanag mo sa kanya. Kasi yung mga lalaki, lalo na kapag may asawa, parang kumakalma sila kapag yung asawang babae nila ang nagsasabi. So, unahin mong kausapin ang mama mo. Unahin mong ipaliwanag sa kanya ang totoo. At kapag naayos na yun, kapag okay na ang mama mo, kausapin mo na rin ang papa mo at ang kuya mo. Naiintindihan ko naman ang reaksyon nila, pero pamilya kanila At the end of the day, kahit na galit sila sa ginawa mo at kahit na sa ngayon ay tingin mo naging mas okay sa kanila at kinakampihan nila si Franco, at the end of the day, sa'yo pa rin yan kasi pamilya mo yan. So, dapat mo lang kausapin ng maayos, mahinahon at walang nagsisigawan, walang drama. Yun bang, factual lang talaga. Simulan mo sa kung paano mo nahuli na may iba si Franco. Sabihin mo, hindi na yan masisiraan si Lex sa pamilya mo kasi hindi na maganda ang tingin nila kay Lex una pa lang Baka naman magbago kapag nasabi mo ang buong katotohanan. So yun, makipag-annul ka at sabihin mo sa pamilya mo hanggang sa maintindihan nila. Yun ang sinasabi ko sa iyong paraan ng pakikipaglaban o pagtatanggol mo sa relasyon ninyong dalawa ni Lex sa mga taong kumukutya sa inyo. Maraming salamat sa nakakaiba talagang kwento ng iyong buhay, Sheila. Kakaibang kwento at kakaibang plot twist din talaga ito. So sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kung nagustuhan nyo itong kwento ni Sheila, please do like and share this video and please mag-subscribe na po kayo dito sa ating channel dahil alam nyo ba na tayo ay nag-aambisyon na magkaroon ng 100,000 subscribers by the end of this year. And medyo malayo pa tayo doon dahil 75,200 pa lang tayo. Meron pa tayong 24,800 na
kakailanganing mga subscribers. So kung ikaw na nakikinig ngayon, kung hindi ka pa po subscriber, ano pa bang ginagawa mo dyan? Mag-subscribe ka na, mag-click ng notification bell para laging na-update sa ating mga kwento. At syempre, huwag kalimutan na i-share ito sa inyong mga kakilala, sa alam nyo maging interesado din sa mga ganitong uri ng kwento para naman makapag-subscribe din sila. And kung subscriber na po kayo, nais nyong magpa-member para lagi kayong nauuna at priority sa bate, priority sa shoutout. Naku, pwede po kayong mag-join daan. May join button dyan. Click nyo na lang at pumili kayo ng membership. Hello ako sa ating mga members. Ang pinakabago nating member na si Maria Elena Abe, si Maureen Tugab, maraming salamat, Angeline Puwaso, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban, Freaky, maraming salamat. At syempre sa ating pong mga suking tagapakinig. Hello ako kay Rosemary Sanchez, maraming salamat. Ella Gida, hi din kay I Am Jai, maraming salamat. Ayun, si Lexus, hello sa'yo. Hi din kay Gilmar. Hi din kay Josephina, maraming thank you. Yojak Mchi, tama po ba? Hello sa'yo. Kay Christy Carpentero, maraming salamat. Kay Zaida Vidal, Linda Abenales, thank you very much. Eric Gomez, maraming salamat. Rose Eunice, kay, sino to? R.S. Speedwagon, maraming salamat. Hello sa'yo. At kay Angeline Puaso Sagittarius, hello rin kay Ronaldin Palse, Sally Espiloy, maraming thank you. Hi din kay Axeliana, kay Princesita Meralies, kay Blenda Cruz. Bakit may De La Cruz? Blenda Cruz, maraming thank you. Hello rin ako kay Gimaras Girl, kay Jean88, kay Sarah XXCXX, hello. Kay Chari Pomares, maraming thank you. Hello rin ako kay Rosana Crisostomo, kay Rosemary Sapnay, hi sa'yo. Hi din ako kay Elizabeth Lagunday. Hi din kay Maria Teresa Opalik. Ayun, maraming salamat. LB Lapot, Shumi, thank you so much sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa mga hindi nabati, susubukan nating batiin kayo sa mga susunod na araw. Maraming thank you sa inyong pakikinig at pagmamahal. I love you all so much. Kung meron kayong sariling kwento, email na po, mamamiacdo0317@gmail.com. Bye-bye! Ingat kayo palagi. Mwah, mwah, mwah.